welcome back sa aking YouTube channel, Hina Din Lasa, at sa mga bago pa sa aking channel, sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe guys ng aking YouTube channel and paki-click ng bell para notified kayo sa mga upcoming natin na susunod na video. Ayan, so ang ating topic for today about still the annulment. So andito ako sa aking mga alaga. Pasensyahan nyo na guys. So, mayroong nagtatanong guys kung ano ba katagal. Ulit tayo guys, no? Ano katagal nag-file ng annulment. Ayan. So nasabi ko na sa mga hindi pa nakapanood ng aking YouTube channel o sa aking mga previous videos guys. Hindi guys masabi kung ilang taon ang ating i-google sa ating pag-apply ng annulment kasi ito ay nakadepende sa court, nakadepende sa lawyer kung ano kasigasig at nakadepende rin kung ano kabigat yung ating kaso. Ayan, kung 100% ba na mapanalo ng ating lawyer o mapanalo natin ng ating kaso. Ayan, so usually naman ang psychological incapacity, yun naman ang laging dahilan kung kaya tayo ay nagpa-file ng annulment kasi something wrong sa bawat isa. Ayan, so hindi guys ibig sabihin na kung yung partner nyo ay mayroong problem sa pag-iisip o mental, hindi tayo pwedeng mag-file ng annulment kasi vice versa yun guys. So, pwede tayong mag-file ng annulment kung alam natin na tayo ay may diferensya din. Ayan. So, sa annulment, hindi ibig sabihin na isa lang yung may diferensya. So, kung alam mo na may diferensya ka, pwede ka rin mag-file. So, yun. Ganun ang annulment. Ayan. So, sa mga bagong nakapanood ng ating video, ang ating tinatalakay dito ay ang topic natin na annulment. Ayan. So, ngayon, nakuha ko na yung aking decision after overall 2 years guys, kasama yung pandemic. Hindi kasama yung pandemic na 1 taon na walang hearing. Ayan. Supposed to be noong 2020, nung kasagsagan ng pandemic, dapat meron akong hearing, and then after that tapos na dapat, pero yun nga walang hearing. So overall nasa 2 years lang yung aking annulment, hindi kasama yung aking luma na lawyer. So ano lang guys, pasensya at kunting tawag dito, habaan pa natin yung ating pag-aantay. Ayan. So alam naman natin yung purpose kung bakit tayo nag-file ng annulment ay para mapalaya natin yung ating sarili. Hindi naman ibig sabihin na nag-file tayo ng annulment dahil sarot-sarot lang. Sa atin guys, alam naman natin na napakahirap. Nahilo ba kayo sa aking duyan? Ayan, napakahirap yung tinatawag na annulment. Ayan, so sabi lang nila yan na hindi mahirap, pero mahirap guys, lalo na kung yung partner mo o yung partner mo ay meron kayong anak. Ayan, napakahirap yun. So mahirap nga yung wala kayong anak isipin mo lang yung time na naubos o nasayang. Pero that's life. Kailangan natin mag-move on at kailangan natin mamuhay na next chapter ng ating buhay na wala kang inaano na tao. At least nasa legal yung ating relasyon. Relasyon, ano ba yun? Malalim. Ayan, so ang tanong guys, ito, pwede ba mag-file ng annulment kung meron kang boyfriend o meron ka na kinakasama? Ayan. So maraming mga komento, mga kuro-kuro na hindi daw pwede na mag-file ka ng annulment kung meron ka ng kinakasama o meron ka ng boyfriend. Ayan. Kasi sa court guys, natanong yan kung bakit ka nag-file ng annulment.
So, kung meron kang boyfriend, syempre hindi mo sasabihin yun, di ba? Kasi yung purpose mo naman talaga ay mapalaya ka. So, next na lang yun kung meron ka naman talagang plano at kung meron ka namang boyfriend. So, hindi mo kailangan sabihin sa court yan. Kasi, matik na yan, alam na nila yan. Pero huwag mong sabihin doon sa court. Ayan. So, ang tanong, pwede ba mag-file ng annulment kung meron kang boyfriend? Of course, guys, ang lawyer mo at ikaw ay, syempre alam niya lahat. Kailangan mong sabihin sa kanya na meron kang boyfriend o meron kang nakasama na, so kailangan nyo magpakasal. Pero ang lawyer nyo guys, alam niya yung gagawin niya, hindi niya sasabihin sa court na meron kang boyfriend. Kung tatanungin ka dun sa court, of course huwag mong sasabihin mo gusto mo mag-iba ng buhay, mag-move on, at syempre bangungot yung ating past relationship. So gusto natin makawala tayo doon, so huwag na natin i-declare doon sa court. Ayan. So, pwede guys. Meron ka mang kinakasama o meron kang kasalukuyang boyfriend. Ayan. Pwede ka mag-file ng annulment. Pero, ito lang ang sasabihin ko na huwag nyong sabihin sa court. Ayan. Ang court naman, hindi naman nag-iimbestiga yan. Ang lawyer nyo. So, magiging honest ka lang sa lawyer mo. Kasi alam ng lawyer mo yun gagawin niya. So, sa mga nagsabi, kasi sa akin meron nagsabi na, ay hindi ka pwede mag-file annulment kasi meron kang boyfriend. Ay, sa totoo lang guys, meron akong fiancé. It's already fiancé because we are planning na to have a wedding. But ito lang yung inantay namin yung aking annulment. So, of course, alam ng lawyer ko yan. Yan. So, mali yung sinasabi nila na hindi daw ako pwede mag-file. Of course, pwede. Siyempre, hindi mo sasabihin sa court, di ba? Ayan. So, kahit siniraan pa ako guys ng kabilang party at yung may isa pa na nanira sa akin pero wala akong paki. Kasi pinaglalaban ko talaga yung aking rights. Because yung aking wedding is, ang aking marriage is null and void. Walang visa from the beginning. Ayan. So, kung mayroon man akong boyfriend o mayroon man akong kinakasama, so labas na yung case ko doon sa pinafile ko. Ayan. So, pero take note lang, huwag natin i-declare yan sa court. Basta alam ng lawyer mo, alam niya yung gagawin niya. Ayan. So, pwede guys, sa mga nagtatanong, ay meron kasi akong foreigner na boyfriend, pwede. Huwag mo lang sabihin sa court na kaya ka magpapa-annul kasi papakasal ka. So, sabihin mo, deny mo doon na hindi. Oh, di ba? Pero kahit sabihin mo na hindi yan, alam na nila yan, yun doon ang pupuntahan, di ba? So, yun lang. Huwag mong i-declare doon sa court. At ang court naman ay wala, hindi nag-iimbestiga. Ang nag-iimbestiga yung lawyer. Hindi naman yan lumalabas yung doon, judge at pupunta doon sa lugar mo at sabihin na baka may boyfriend ka o ano ka. At hindi ito pa guys, hindi yan totoo na huwag mong ilagay sa profile mo yung boyfriend mo. Huwag mo ilagay sa social media kasi baka makita ng court o mag-iimbestiga. Wala guys, kasi from the beginning, yung aking profile sa Facebook and YouTube is dalawa kami ng aking fiancé. Yung aking fiancé. Pero siguro kung mayroong sa ano kasi yun guys sa kalaban yung ex mo, sa family ng ex mo, yun ang ingatan mo kasi doon kanila sirain at doon kanila titirahin kasi ayaw nila nga maging masaya ka. So yun ang nangyari sa akin pero hindi sa naging successful kasi alam naman ni Lord na yung pinagdaanan ko at yung relation namin ay talaga walang bisa at from the beginning kasi meron nga siyang sira sa ulo. Ayan. So, yun lang guys ang aking i-share sa inyo. See you in my next vlog. At thank you so much sa mga nakikinig at nanonood sa aking vlog. Kahit guys, kahit saan lang ako guys. Kasi nga, busy. And, busy ang inyong lola. Sa pag-aalaga ng ating kunting, dito, project o munting farm. Ayan. So, dito ako sa duyan. And, isipan ko mag-vlog at mag-update sa inyo. Naisipan ko i-share yung tanong sa akin. Ayan, yun lang guys. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye!